Sabi daw ni Rams TV Channel News Update. Sabi niya, Mateo 3:10, mga hindi namumunga ng mabuting bunga itatapon sa impyerno. Ayun, tama. Yung mga iglesyang yan, Noj Pagas, pero ba kayong mga santo? Ay, tiyak ko wala. Tiyak ko wala. Ha? To God's eye, if you claim so, please try to give me that verse that Jesus Christ and the apostles are the members of the RCC so that you claim to be true. Ay, nako! Hindi, paghanap ka ng ebidensya, hindi lang sa isang anggulo dapat tingnan. Para kang si Unmasking Lies. Pag sinabing ebidensya, kailangan physical evidence lang. Bakit? Physical evidence lang ba ang batayan? Ang daming ebidensya! Huwag mong sabihin sa akin na kapag wala sa verse, wala na. Paano ngayon yan? Wala rin sa verse kung saan nilibing ang mga apostol. Ibig sabihin ba, buhay pa sila hanggang ngayon? Utak naman. Utak naman. Parang awa mo na, Noj Pagas. Lagyan mo naman ng common sense. Ha? Lagyan mo naman ng common sense. Nagsasalita ka na yung isip mo nasa ang layo. Ay, nako, saan ba? Ang layo ng utak mo. Ha? Nasabi ko na, John Pagas, libre mag-search. Ayaw nyo lang tanggapin. Who's the first Bishop of Rome? Talagang ayaw nyo lang tanggapin. Kasi wala silang Bishop of Rome. Hindi, wala nga sa Roma yan eh. Tandaan niyo sa Biblia, ha? Roma 1:7 hanggang 8. Basahin natin. Ano sabi dito, ha? Roma 1:7 hanggang 8. Ang sabi dito. Sa inyong lahat na nasa Roma. Aba, meron na palang Christian sa Roma nung mga 1st century. Yan ba yung kay Noj Pagas na iglesia? Ay, tsak, hindi. Hindi. Bakit? Yung kinabibilangan ni Noj Pagas, only made in the Philippines. Ha? Made only in the Philippines. Ang iglesia na kinaaniba ni Noj Pagas. Sa Pilipinas lang nagsimula. Samantalang ang tunay na iglesia sa 1st century nakarating na sa Roma. Sa 1st century, wala pang iglesia kinaniba si Noj Pagas. Wala pa. Ano sabi? Mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. Ating basahin sa English yan. Ano sabi sa English? To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. Tinawag para maging santo. Sa madaling salita, ang iglesyang yan may mga santo. Yung kay Noj Pagas, may mga santo ba? Wala. 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 Sabi naman ito ni Rams TV GYT Channel News Update, why are you believing in history now, Noj Pagas? The history is part of reality. So, sino mga protestante ang takot sa history, it means ayaw nilang malaman na ang kanilang iglesia ay kakasulpot lang. God's eyes. Si Ignatius, hindi yan nagtukod ng simbahan. Estudyante mismo yan ng mga apostol ni Kristo. Si Ignatius of Antioch is a disciple of the Apostle John. Direct disciple of the Apostle John. Sabi na ngayon, may talata ka ba? May talata ka ba? Wala. O di totoo. O di pa, bigyan mo ko ng background ni Ignacio. Anong bigay mong background? Kasi kapag sinabi mong wala, kasi wala kang nabasa, ang ibig sabihin yan, fallacy of argument from silence. Fallacy of argument from silence. Pag sinabing fallacy, palpak na argumento ang kaya nga pala si palpak na argumento eh. Ayun, doon kayo nakabati sa palpak na argumento. Kung sabihin nyo hindi yan disipulo ni Apostol Juan, kaninong disipulo yan?
Ay, nako. If you want to know the truth, you research about the history and traditions, sabi ni Rams TV JYT. Nudge Pagas, to God's eyes, Saint Ignatius of Antioch first used the word Catholic, so he invented the word. Only the word, but not the church. Nudge Pagas, you must learn the logic of distinction. Because if you do not learn the logic of distinction, then it will be the result that you know nothing. You don't know anything. If you don't know the logic of distinction, Saint Ignatius invented the word, not the church. For example, let me give you this example. Nung si Charles Taze Russell nagtatag ng kanyang iglesia, ang tawag sa kanyang mga alagad, Bible student. Bible student. Nagkaroon siya ng successor na ang pangalan ay Franklin Rutherford. Ito naman si Franklin Rutherford noong 1931, binigyan niya ng pangalan. Inimbentohan niya ng pangalan ang iglesia tinatag ni Charles Taze Russell. At ang binigay na pangalan ni Franklin Rutherford ay Jehovah's Witnesses. Now the question is, does it follow that Franklin Rutherford is the founder of the Jehovah's Witnesses for the reason that he is the one who gave them their name, who invented their name? Does it follow? Ang tawag dyan, non sequitur. Fallacy of non sequitur. Kapag sinabi mong yes, because he is the one who invented the name Jehovah's Witnesses, then it also follows that he is the founder. Where's your document? Where's your document? Kawawa naman tong mga mga ganitong uri ng tao. Sabi ni D405, si Ignatius of Antioch isang maagang leader ng Kristiyano. Nabuhay siya bago pa mabuo ang sistemang Romano. Katoliko na kilala ngayon. Romano Katoliko na kilala ngayon. Sabihin, nandyan yung kilala ngayong Romano Katoliko, yun yung pinangalanan ni Saint Ignatius noong 107 AD. Naman tayo ngayon, Nudge Pagas, to God's eye, only an innocent people are ignored and misled by the ignorance, okay? Ang ignorance, ito yung hindi nagbabasa ng history. Nudge Pagas, I think you are the one who's ignorant because you know nothing about the Christian history. Because if you only knew, then you will not say that. Okay. Nililibing sila sa ilalim ng altar, sabi ni Yusef. Sabi naman Nudge Pagas, ignorance meaning they know what are the best in facts, but they don't accept the very truth. We do accept the very truth that all the apostles have been buried to a Catholic cathedral. But the question is, do you accept that very truth? Do you? I know you're not. Sabi naman ni God's Eye, paano kami maniniwala sa iyo? Laway lang source mo, John Pagas. Tama. Laway lang. Wala kang dokumento kung saan nakalibing ang mga apostol. Wala. Talagang laway lang, laway lang, laway lang. Yun. God's Eye. Sabi ni God's Eye, may bishop ang totoong tatag ni Kristo, John Pagas. Diyan pa lang, magtaka ka na. Bakit walang bishop sa sekta nyo? Talagang walang bishop sa kanila. Biblia, may bishop talaga sa Biblia eh. Basahin na may bishop sa Biblia. Eto, basahin niya na may bishop sa Biblia. Eto tayo sa Gawa 20:28.
Eto, ano sabi dito? Sabi dito, yan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawa na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Ngayon, meron na bang bishop? Ito ang magandang tanong. Kasi dito sa first century may sinabihang bishop. Ginawa kayo. Eh di marami sila. Ng Espiritu Santo na mga obispo. Ito ay protestante. Sinong obispo ang maipapakita nyo sa amin na existing na panahon pa sa mga apostol? Existing na panahon pa sa mga apostol. Bigyan nyo ako. Pag wala kayong naibigay, automatic, verified, sulpot. Straight to the point. Tuloy natin. Sabi naman ni Noj Pagas, remember to God's eye, remember that we are all students under Christ. Oy! Feeling? How come you become a student and you are not part of His church? You're not part of His church. How can you become a student? If you really is a student, this is what God said. In John chapter 10 verse 16, basahin natin, ano? John 10:16, sabi ni Kristo ganito. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ng aking tinig. Saan dadalhin? Doon sa kulungan ng kanyang mga tupa. Ibig sabihin, kailangang umanib sa iglesia ang kanyang itinatag. Iyan ang ginawa, nagtayo ng sariling kanila. Nagtayo. Pareho sa mga Hudyo. Anong sabi ni Apostol Pablo sa mga Hudyo noong unang panahon? Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos datapwat, hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Straight to the point. Sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Anong ginawa nitong mga protestanteng ito? Sa halip na umanib sa iglesia tinatag ni Kristo, nagtayo ng bago, ipanarehistro sa gobyerno. Tapos yung kanilang ipinarehistro, pinapalitan nila, ito ang tatag ng Panginoon. Ha? Ano? Tatag ng Panginoon yan? Ilang taon na yung simbahang yan, tatag pala ng Panginoon yan. Ay, huwag ko nang magtanong sa edad. Ano naman to? Ha? Kayo talaga, ha? Kayo talaga, ha? Sabi naman dito ni God's Eye, ang layo ng rebuttal mo, John Pagas, saan nga source mo na hindi Bishop si Peter? John Pagas, remember that the church organized by Jesus Christ after the death of the apostles, the church is gone. No way the church doesn't gone. Sabi na saan talata yan na walang iglesia? Sinabi nga ni Kristo tandaan ninyo, kasama ninyo akong lagi hanggang sa katapusan ng mundo. Kasama lagi, tapos nawala. Kasama nga lagi. Bobo ka ba? Bobo ka ba? Sinabi na nga ni Kristo tandaan ninyo, ako'y kasama ninyong lagi. Kasama lagi. Sabihin nyo nawala. Jun Pagas naman. Para kang utak bulinaw niyan Para kang utak bulinaw niyan. Ano nawala? Sinabi na nga ni Jesus, kasama niyo akong lagi. Nawala. Remember that our religion is Christian, okay?
but different in your religion. Sect lang kayo, sect. Hindi kayo religion. Ang Roman Catholic, ang Christian religion. Pero, kayo, ang tawag sa inyo, Christian denomination. Mga sekta lang kayo. Christian denomination. Ang Roman Catholic lamang ang Christian religion. At ipagitan ng ebidensya na ang Roman Catholic lamang ang Christian religion. Ito Ito, ipagitaan to. Ng isang ebidensya. Ito. Tapita ito, isang ebidensya natin. Ayan nyo Ito tayo sa isang ebidensya rito para makita ninyo na ang Roman Catholic lang ang religion. Ito Dictionary. Dictionary tayo. Ang sabi rito. Yan, ating buksan. Tayo sa Christian religion. Ito. Merriam-Webster's Elementary Dictionary, copyright 1994, page 79. A member of a Christian church, tracing its history back to the apostles. Ano daw? A member of the Christian church. Ano ngayon yan? Yan by religion. Basahin naman natin sa Philippine history by Gregorio Zaide. Ano sabi naman dito? Philippine history tayo by Gregorio Zaide. Sabi niya, eto. Yan. Christianity, Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Specifically, the Roman Catholic religion. The Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded Straight to the point. Founded being founded by Jesus Christ in Palestine. Straight to the point. Being founded, the Roman Catholic religion. Ang Roman Catholic religion lang. Ang Christian religion. Pakita pa din ng ibang ebidensya pa rito. Eto. Puro daldal ka. Wala ka namang dokumento. O kasi kung may dokumento ka, wala ka namang dokumento. Eto. Isa pang ebidensya. Ayan. Ano to? Roman Catholic Church, 1st century. Rome, Italy. The Roman Catholic Church is the original. Straight to the point. Ano? Ano yun? Ano na, bili sa baga para bili kay bugat. Bili sa baga. The Roman Catholic Church is the original. Close. Is the original and still the largest Christian church. Tandaan mo, hindi Katoliko yung referensyang yan. Gumawa niyan, Indiano. Indiano ang author niyan. Ang author ng encyclopedia yan, Indiano. Hindi yan magmamayari ng simbahang Katoliko. Kita ninyo.
Yung ba nakita? Ha? Bulag ka, bulag ka, bulag ka, bulag ka, bulag ka. Hindi mo nakita yan. Oh. Sabi naman ni ano, ni D405, ang Antioch ay hindi Romano-Katoliko. Ang Antioch ay isang sinaunang lungsod, hindi isang relihiyon. Doon lamang unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad ni Jesus Christ. Bro, wala naman kaming sinabi na ang Antioch ay relihiyon. Ang ginagawa mo, ano yan eh, ang tawag dyan, ano yan eh, ang tawag dyan is, teka, lipot muna ako ng scene kasi wala na si ano rito. Ayan. Oh. Ang ginagawa mo ngayon, ang tawag dyan is Stroman fallacy. Wala naman akong sinabi na ang Antioch ay relihiyon. Ako sinabi ng Antioch ay relihiyon. Ang Antioch ay isang lugar ng mga hintil kung saan doon naging first bishop si Apostle Peter din. Before siya naging Bishop of Rome, naging first Bishop of Antioch naman si Apostle Peter doon. Pagkatapos, yung sumunod sa kanya, yon ang nagbigay ng pangalang Kristiyano. Di nyo kilala yon. Yung sumunod naman doon, si Bishop Ignatius na. Siya ang nagbigay ng pangalang Iglesia Katolika. Tapos yung katolikong pangalan na yun, yun ang ginamit ng Iglesia hanggang 1869. Nang nakapasok ang Kristyanismo sa Pilipinas noong 1521, gamit-gamit pa niya ang pangalang Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika ang pangalan na inimbento ni Bishop Ignacio sa Iglesia ni Cristo, dala-dala pa niya. At noong 1870 sa First Vatican Council, yung pangalang Iglesia Katolika na ginawa ni Bishop Ignatius, pinalitan ng bagong official name. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church, bilang palatandaan ng Iglesia ni Cristo. Hindi yun kayo. Pasensya ka na. Hindi yun kayo. Ha? Do you reconcile the balance and believe it okay? Ano reconcile the balance? Walang balance kung mga ano kayo, kung kompetensyahan ninyo. Sa halip na umanib kayo sa tatag ni Kristo, ang ginagawa ninyo, doon kayo sa tatag ng mga founders ninyo.